So magandang gabi po muli sa inyong lahat dyan, sa pamilya ni Ate Alma, si Pastor Claude, at nawa yung iba yung mga kasama natin maya-maya. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Napakaganda ng aralin sa gawing ito. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Pray po tayo. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong patuloy na paggabay sa aming lahat sa iba't ibang sitwasyon na nararanasan. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, ikaw ay naandyan kasama namin at patuloy na gumagabay sa amin. Samahan mo kami sa gabing ito sa aming pag-aaral. Matalakay namin ng maayos ang napakagandang aralin, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, maparangalan ka namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi uli. Ang ating lesson ay Isaiah chapter 52 verses 7 and 8. Kagabi natalakay ni Pastor Sam ang verses 5 and 6. Maraming salamat uli kay Pastor Sam, kay Sam. Siyempre sa buong pamilya ni Ate Alma na alam natin na pag si Pastor Sam ang nagdi-discuss kabahagi ang buong pamilya. Yung mga batang maiingay ay napipilitang patahimikin ni Ate Alma. Ayan po. Okay, so yung verses 5 and 6 ay tumalakay nga doon sa mga karanasan ng mga Israelita habang sila ay naandoon sa pagkabihag sa Babylonia. At yung mga salita doon na binanggit, ang sabi doon ay ganyan din ang nangyari sa inyo nang kayo bihagi ng Babylonia. Binihag kayo at hindi binayaran. Nagmamayabang ang mga bumihag sa inyo. Walang humpay ang kanilang paglait sa aking pangalan. So yung binabanggit dito, yung simula pa doon sa yung tema doon sa verse 3, yung sila ay ipinagbili ng walang bayad. Kaya sila ay tutubusin din ng walang bayad. So yung parehong sitwasyon na yan, yung pa rin ang dinidiscuss doon sa verse 4, sa verse 5 at saka sa verse 6. Pero sa bandang huli, nakita natin dito yung um, gagawing pagliligtas sa kanila ng Diyos. Ang sabi doon sa verse 6, darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. At kasama doon sa tinalakay doon sa verse 5, yung ginawang paglapastangan ng Babylonia o ng mga taong bumihag sa mga Israelita, yung na-discuss sa gabi ni Pastor Sam na sobra-sobra na yung ginawang pagpapahirap, na bagamat kalooban ng Panginoon na mabihag ang mga Israelita dahil sa kanilang katigasan ng ulo para sila ay turuan, halos nabaliwala na yung ganoong mandato ng Diyos dahil mas sinobrahan pa ng Babylonia yung pagpapahirap, na nawala na yung katarungan, tila baga nawala na yung soberanya ng Diyos doon sa kanila, hindi na nila inintindi. Kaya bandang huli, sila ay nagalit sa kanila ang Diyos at sila ay maglalapatan ng kaparusahan. Okay, so napakabigat ng sitwasyon na tinalakay doon sa nakalipas na mga talata. Ngayon sa gabi namang ito, pupunta tayo sa medyo magaan na tema pero napaka-importante, at ito po ay para sa ating lahat ng mga mananampalataya. Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pero ang buong segment o bahagi ay hanggang verse 10. So yung mga talatang ito, verses 7 to 10, ay nagbibigay diin sa pagpapahayag ng mabuting balita at ang soberanya ng Diyos. Kaya nabanggit ko kanina, ito ay tungkol sa evangelism o tungkol sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, unang kaligtasan. Pinagdiriwang o tinatalakay sa mga talatang ito ang kagandahan ng mga nagdadala ng mabuting balita. Yung kanilang itsura, yung kanilang sitwasyon na sila'y nagpapahayag ng kapayapaan at kaligtasan. Ito'y naglalarawan sa sukdulang mabuting balita ng Ebanghelyo at ng pagdating ng Panginoon. Dito sa bahaging ito, higit nating napaparangalan ang Panginoong Diyos dahil ating ginagawa ang kanyang utos na yung tinatawag nating yung Great Commission, yung sabi doon ay gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So iyon yung ang pinaka-application nito ay yung pagbabahagi, paghahayag ng Ebanghelyo, pagtuturo ng kaligtasan sa maraming tao. Sa panahon natin ngayon, napakaraming sistema, napakaraming pamamaraan ng ginagawa sa upang maibahagi ang Ebanghelyo. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa
sentro ng paghahari ng Diyos at ang kahalagahan na maipaunawa, maipakilala siya sa mga tao. Ang ating tatalakayin sa gabing ito, yung verses 7 and 8, ito ay naglalarawan na ng napakasayang pagdating ng isang mensahero na nagdadala ng balita ng paglaya mula sa pagkakatapon sa Babylonia at ang pagpapanumbalik ng Sayon. Doon sa sistema ngayon, doon sa sitwasyon ng mga Israelita, ipinapakita doon yung pagiging marilag, pagiging masaya, at parang very excited yung damdamin ng taong magpapalaya doon sa mga Israelita at magpapanumbalik doon sa mga Israelita sa Sayon. So, pwedeng ito yung mga taong nanguna sa kanila, pwedeng si Nehemiah, si Zerubbabel at saka si Ezra. Sila yung pangunahing tatlong tao na nanguna sa pagbabalik nila sa Jerusalem nung kapanahunan na yon. Siyempre, si Isaiah ay propeta sa panahon na yon at siya ang nagpahayag ng mga ganitong mangyayari. Pero matapos kasi silang makalaya, ay si Isaiah ay parang na sila, iba na yung hari sa Israel. At kumbaga nung paglaya nila, hindi na si Isaiah ang propeta nila. Ayan, kaya hindi na nasaksihan ni Isaiah ang kanilang paglaya. Si Jeremiah ay propeta nila sa panahong sila ay nasa Babylonia pa. At nung paglaya nila, wala, hindi na nabanggit, wala na rin si Jeremiah eh. Ayan, okay. So binibigyan din ng mga talata ang pagiging maganda ng mga paan ng mensahero dahilan sa kanilang pagdadala ng mabuting balita ng kapayapaan, kaligtasan at muling pagtatatag ng paghahari ng Diyos. Kasama sa konteksto ang mga naunang kabanata na nagdedetalye sa pagdurusa at pagkatapon ng Israel, ng unang mga Israelita. Kaya na ginagawang isang mensahe ng napakalaking kagalakan. Sa sitwasyon ng mga Israelita, napakabigat ng kanilang sitwasyon na sila'y napatapon doon sa Babylonia. Kaya yung pagbabalik nila ay talaga na isang laking bagay, milestone kumbaga eh. So napakatindi ng epekto ng kaligayahan at posibleng yung damdamin nila hindi maipaliwanag. Even yung mga taong nangunguna, kaya binabanggit ito sa verses 7 and 8 ay napakaginhawa ng kanilang. Alam mo yung sitwasyon na ikay matagal na hindi napapunta sa isang lugar, tapos biglang uwi. Panalala ko nung ikaw ay kung ang isang tao ay OFW, normally ang OFW 3 taon yung minimum na kontrata niyan eh. Tapos after 3 years uuwi ka sa Pilipinas, makikita muli yung pamilya mo. So napaka sarap ng ganung damdamin. So tingnan natin, tunghayan natin ang mga talatang ito ngayon. Okay, diba? Magandang gabi, Kuya Ricky. Salamat. Naalala mo uling ang Touching Lives. Naalala mo uling mag-join. Pagpalain ka ng Panginoon. At syempre, nandiyan si Pastor Nanding. Magandang gabi po, Pastor Nanding. Ayan. Okay. Welcome back, Kuya Ricky. Ayan. Kumusta ang biyahe mo? Okay, so punta tayo sa verse 7. Okay, ganda pagmasdan sa mga kabundukan. Ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahari. Yan. Doon pa lang sa panimula, okay, gandang pagmasdan sa mga kabundukan from the top or on top. Yung nagsasalita parang sinasabi niya na nandun siya sa ibabaw ng bundok tapos nakikita niya na dumarating yung nagpapahayag ng kapayapaan o yung nagdadala ng magandang balita. Pwede natin ding sabihin kasi na ito ay parang pangitain na nakikinikinita ni Propeta Isaiah na paparating ang Panginoong Hesus para iligtas ang mga tao sa kapahamakan. Di ba very excited ka, no? O siguro kung dadating yung panahon na kung mangyayari yung rapture, makikita natin ang Panginoong Hesus na nandun sa alapaap, tapos tayo ay tinatawag niya. Parang, wow, how exciting yung ganong sitwasyon, di po ba? Ayan. Pero yun, ang napakaganda. At ito ay napakasarap mag-usapan.
Ang talatang ito'y tumutukoy sa propesiya hinggil sa paghahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus na ipinapahayag ng mga nagpapahayag ng kaligtasan at kapayapaan, yung mga evangelist, no? Doon sa Ephesians chapter 4 verse 11, isa sa taong binigyan ng talento o kaloob ng Diyos ay tinatawag na ebanghelista. Meron doong propeta, merong apostol, may guro, may ebanghelista. Ah, yan. Pero syempre sa panahon natin ngayon, wala ng propeta at wala ng apostol. So anong natira na lang, guro at mga ebanghelista at mga pastor. Ayan, tayo na yung gumaganap ngayon ng gawain na ito. Yung gawain ng propeta ay tapos na, yung gawain ng apostol ay tapos na. Sila ay hinalilihan na. Kaya nalulungkot lang ako kasi meron pa ring mga apostolic churches. Doon sa lugar namin sa Limobresa 3, merong apostolic church eh. Ayan. Apostol pa rin ang pangalan ng kanilang pastor. Ayan. Ang talatang ito nga po ay tumutukoy doon sa paghahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus na ipinapahayag ng mga taong kaniyang pinili, ng kaniyang itinalaga. Iniuugnay nito ang sinaunang pangako ng pagbabalik ng Israel mula sa pagkatapon. So yun pa rin ang general context, no, yung sitwasyon sa panahon ng Israel mula sa pagkakatapon sa Babylonia. At sa atin namang kapanahunan, simula sa bagong tipan, ito yung pagdating ni Jesus Christ o yung pagbabalik punta niya sa lupa para iligtas ang mga tao sa kasalanan. At sa ating kapanahunan, ito yung mga lingkod ng Diyos, mga ebanghelista nga na ginagamit ng Diyos para magbahagi ng salita niya, ng kaligtasan. Ang magagandang paa na binabanggit dito ay nabibilang sa mga mensahero ng mabuting balita na sa ibang salin ay tinatawag na evangelion na sumisimbolo sa matagumpay na pagdating ng kaharian ng Diyos at tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at diablo. Alam nating lahat, bakit patila pag pinag-usapan yung evangelism o yung mabuting balita ay napakasarap nitong dalahin sa ating mga puso. Nawa sa pagkakataong ito tayo ay uh, na, nasisiyahan. Kasi pag ang pinag-usapan ay kaligtasan ng isang kaluluwa, wala nang sasaya pa dito. Ito na yung pinakamasayang bahagi. Dahil ito yung pagkakataon na ibinigay sa tao upang makilala ang Panginoong Hesus at magkaroon siya ng kasiguraduhan ng buhay sa langit, yung buhay na walang hanggan. Ito na yung pinaka, kung meron, malimit ko naririnig yung salitang pinaka the best. Actually, mali pong salita yung pinaka na the best pa. Best kasi pinaka na eh. So, redundant na po yun eh. Pero that is the best situation na pwedeng mangyari sa mga tao. Kaya dito, ang pagpapahayag ng mga tagapaglingkod ng Panginoon, tagapagdala ng mabuting balita ay ang magiging resulta ay kaligtasan o kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan sa kamatayan at pagkalayo doon sa mga kaparusahan sa impyerno. Ang talatang ito ay nananawagan sa mga mananampalataya na maging handa at may pagkukusa na maging aktibong kabahagi ng mga tagapagbalita ng Ebanghelyo. Gusto ko pong ipaunawa sa ating lahat na ang tagapagbahagi ng Ebanghelyo hindi lang po mga pastor, hindi lang mga evangelist, kung hindi lahat ng mga mananampalataya. Ang imahe ng mga paa sa mga bundok ay tumutukoy sa ideya ng mga mensahero na tumatawid sa mahirap na lupain upang maihatid ang ebanghelyo o mensahe ng kaligtasan. Literally sa panahonan ng luma at ng bagong tipan, talagang naglalakbay sila, tumatawid sa bundok, sa ilog. Noong panahon ng Panginoong Hesus ng mga apostol, wala pang mga sasakyan, wala pang kagaya ngayon, wala pa ring social media na pwede mong ipasa yung mga mensahe ng kaligtasan. Silang lahat ay naglalakad. Maalala niyo yung kwento noong naglakbay ang Panginoong Hesus at ang mga apostol para ma-meet lamang ang babaeng Samaritana around 40 kilometers or higit pa. Kasi nga nung i-compute mo buhat sa Caloocan hanggang Alabang eh. So ganun kalayo. Napakalayo nung lugar na nilakbay ng mga apostol. Kaya
ang tanging purpose lang ng Panginoong Hesus ay maibahagi ang kaligtasan doon sa babaeng Samaritana dahil siya ay nangangailangan, dahil siya ay makasalanan. So yun po, naglalakbay ng malayong lugar, mga bundok. At sa kapanahunan ngayon, maraming mga misyonero na naglalakbay pa rin ng mga bundok. So marami tayong mga tribo sa Mindoro, yung mga Mangyan, yung mga Badyaw, yung iba't ibang tribo sa Visayas at sa Mindanao, yung mga taga-Ipugaw, yung mga Ita, mga Igorot. So yun, talagang walang mga sasakyan, talagang may mga lugar kasi sa Pilipinas na hindi kayang maabot ng sasakyan. At ito yung gawain ng mga mensahero. Kaya sinasabi, napakaganda ng kanilang mga paa. Bagamat kung titingnan mo yung literal na itsura ng mga paa, pwedeng ay puro alikabok, maputik, kasi lubog sa alikabok tapos lulubog sa ilog, o sa akit na naman sa bundok, pwedeng puro kalyo yan, dahil sa hirap na kanilang naranasan. But still, spiritually, sa mata ng nagsasalita, sa mata ng Panginoong Hesus, ito'y napakaganda dahil ang mga taong ito'y nagpapagamit sa Panginoon. So, ayan po, kung gusto nyo gumanda yung mga paa, wag na pong magpa-pedicure or magpa-puts pa. Mag-share na lang ng ebanghelyo at yan ang pinakamagandang paa na nangyayari sa buong mundo. Again po, hindi po pedicure, hindi po spa ang solusyon sa pagkakaroon ng magandang paa. Evangelism po. Ayan. Ang salitang maganda ay nagdadala ng ideya ng panahon ng kaganapan. Sorry. Gaya ng isang halaman na namumulaklak o kabuuang pag-unlad, fullness, at lakas, o isang puno na nasa panahon na ng pamumunga sa unang pagkakataon. Habang ginagawa ko tong explanation na ito, yung lesson na to, naalala ko yung puno ng mangga. Kasi kami po ay magsasaka ng mangga doon sa Bataan. Ang puno ng mangga is around 10 years bago bumunga. Yung natural na bunga, hindi po yung grafting na maliliit pa may bunga na o kaya inisprayan ng mga gamot. Pinuwersa yung bulaklak, yung puno para mamunga. But naturally, 10 taon ang kaya tumanda na yung nagtanim hindi na naabutan. At ang mga unang bunga nito, yung unang bulaklak at pag lumabas na yung bunga, alam niyo yung damdamin ng mga magsasaka nung may-ari nagtanim ng puno na siya ay tuwang-tuwa kasi parang naganap na yung kanyang pinapangarap sa kanyang itinanim. So sa sitwasyon na ito, ang kaligayahan na nararamdaman nitong nagbabahagi ay naganap na yung pagkaunawa sa ebanghelyo, yung pagbabahagi sa ebanghelyo. Kaya talagang paulit-ulit yung paa o yung kilos noong nagbabahagi ay talagang napakagandang pagmasdan ng mga paa nila, ng kanilang pagkilos. Muli, ang mga paa ay pwede naman hindi literal na paa, pero ito'y simbolo ng pagkilos na maaaring tumukoy sa isang pagkilos patungo sa pagpapanibago ng dating kalalagayan. Alam naman natin, pag ang isang tao ay nakaalam ng ebanghelyo o nakagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ito'y magdadala sa kanila ng pagbabago. And kaya nga reform nagbago. Yan actually ang definition natin ng reform. Ano po? Hindi tayo nakatingin doon sa mga iba-iba pang sistema na parang denominational. So ibig sabihin lang natin ng reform ay nagbago. At ang totoong nanampalataya ay may binagong buhay. At yun po yung daladala ng tao. Kaya napakaganda ng kalalagayan ng taong ito kasi may daladala siyang pagpapanibago. Ano po, ang Pilipinas panahon ni Ferdinand Marcos Sr. 1986, kung hindi ako nagkakamali, 1983 yata yung People Power, then 1986 ay yung election. Tuwang-tuwa ang mga tao kasi may dala-dala daw na pagbabago si Cory Aquino. Totoo naman, binago niya naman talaga ang Pilipinas. Kaya lang kayo na po yung humusga kung anong klaseng pagbabago ang nangyari. Ano ba yung unang ginawa ni Cory? Ayan, hindi natin pag-uusapan dito. Yan, ano po. Ayan. So ayan. Ang paa nga ay simbolo ng pagkilos na maaaring tubukoy sa pagkilos patungo sa pagbabago. Ang isang pagkilos na maayos na itinakda sa isang panahon ay laging magbubunga ng kagandahan, katiwasayan o katagumpayan. So gusto kong idiin dito.
ang totoong evangelism na mayroong magandang resulta ay isang pagkilos na organisado at mayroong itinakdang panahon. Hindi yung pag naisipan mo lang, ay gagawin mo na wala kang preparasyon. Ano po? So yun, ako po ay nandun sa ganoong sitwasyon. Posibleng mabagal ang ganitong sistema, pero ang sabi nga noong commercial, slowly but surely. Hindi tayo, kasi maraming mga tao, hindi man natin sila pinipintasan. Marami kong kaibigan na ang ginagawa ay talaga namang paglabas ng bahay, share ng gospel. Wala nang pong masama doon kasi napaka-importante doon. Kaya lang minsan sa dami ng na-sharean mo, hindi naman naaalagaan. Yan. Actually, yan ang problema at pangangailangan natin dito sa church. Merong tao na talagang mga gagawa ng mga bagay na ito. Ayan. Okay, so ayan po. So napakaganda ng sitwasyon na ginagawa. May daladalang pagbabago. Ang talata ay tumutukoy sa isang sugo na dumarating ay nagpapahayag sa isang piniling lingkod na maghahayag ng isang kaganapan ng pagpapanibago ng buhay at kalalagayan ng isang o ng maraming tao. Ang lingkod na ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus na siyang magdadala ng pagpapanibagong buhay sa mga tao na nalugmok sa kasamaan, kahirapan at pagkakasala. So biro mo yung sitwasyon na yung babahaginan mo ng ebanghelyo ay matagal na nalugmok sa kasamaan, nalugmok sa kahirapan, napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Tapos, and finally, sa pagkakataon na to ay makikilala niya ang Panginoon at siya'y magkakaroon ng kaligtasan. Hindi ba napakagandang sitwasyon niyan? Yan. So, napakahalaga. Kaya, bayani, ito silang totoong bayani. Ang totoong bayani, yung mga taong nagdadala ng ebanghelyo at nagbabahagi sa mga tao. Yung mga misyonero na pumupunta sa iba't ibang lugar. Ayan. Napakahalaga ng bahagi ng mga tao ito sa pagiging Kristiyano at mananampalataya ng mga tao. Muli ang paniralang nagdadala ng mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan ay nagpapatibay sa mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Ipinapahayag nito ang ideya na ang mga mensahero ay hindi lamang mga tagapagdala ng mabuting balita, kundi mga tagapaghayag din ng kapayapaan. Ito ay mahalaga sa isang mundong kadalasan tila na puno ng tunggalian at kaguluhan. Ang pagbibigay diin sa kapayapaan ay nagpapatibay sa ideya na ang mensaheng ipinapadala ay nagnanais ng pagkakasundo at pagpapanumbalik ng balanse sa buhay pananampalataya. Ang Pilipinas ay napakaraming problema. Lugmok na lugmok ang Pilipinas kasi pag inanalyze mo since 1960, yung kalalagay ng Pilipinas, by that time 1960, maunlad pa ang Pilipinas. Pagdating ng 70, unti-unti yung bumagsak, 80, 90 hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Dati ay ano tayo kung hindi tayo number 1 ay mga number 2 or number 3 na richest country in the Southeast Asia. Pero ngayon ay hindi naman tayo ang pinakahuli, pero isa tayo sa mga mahihirap na bansa. Yung nakikita mong napakagaganda ng mga building, parang modern na modern ang Pilipinas. Pero sa totoo lang po, napakalaki ng ating kahirapan. Sa kabila ng kahirapan na yan, yung katotohanan ng kahirapan, maraming taong walang trabaho, walang makain, ay maraming taong makasarili, nangungurakot. Ang napapag-usapan lang ngayon sa gobyerno na corruption ay yun lamang DPWH. Pero sa totoo lang po, isang ahensya lang ang DPWH. Napakarami, may DENR, may DepEd, ang dami, lahat yata ng agency, even sa National Defense. Lahat ay may corruption. So, pag pinagsama-sama mo lahat ito, talaga namang mapapaiyak ka, kaawa-awa ang bansang Pilipinas kasi wala itong kahihinatnan. Ngayon, bakit ko ito binabanggit? Kasi ang kulang dito ay yung pananampalataya ng mga leader natin. Yung sila'y makakilala sa Panginoong Hesus at magkaroon ng takot sa Diyos para magawa nila kung ano ang tama, kung ano ang nakalulugod sa mata ng Panginoon. Mas maganda na ang mga mamumuno ay mananampalataya
O kung hindi man mananampalataya ay ipanalangin natin ng ipanalangin. Kaya actually ang problema din naman natin sa Pilipinas dahil denominational, isa sa sitwasyon na napakagulo. Kagabi, hindi ko alam kung kagabi ba, may napanood ako, si Pastor Abante, parang meron siyang in-interview siya, isa siya sa nagtatanggol kay kay Speaker Romualdez hindi ko maintindihan bagamat hindi ko naman eksaktong alam kung totoo bang may kasalanan itong speaker ng Kongreso. Kaya lang, sa dinami-dami ng mga issue tungkol sa kanya, itong kilalang pastor ng Bible Baptist, pinagtatanggol pa siya. Kung hindi niya rin sigurado, siguro, hindi ko alam ayokong husgahan at baka sa akin naman bumalik, hindi ko rin naman eksaktong alam. Kaya lang, nakakalungkot lang. Dahil sa halip na maging kabahagi sila ng ng pananalangin at pagsasaayos, mga kilalang pastor po 'yan, kumbaga mga gulayat sa aspeto daw ng pananampalataya. Sila yung mga leader ng denomination nila, pero may mga ganoong sitwasyon, ano po, at naku po kung ating kikilalanin itong pastor na ito, nakakalungkot po talaga. Yun po. Muli, ang mga mananampalataya naman ay mayroon din kani-kanyang tungkulin. Hindi, again, sabi ko nga, hindi lamang po mga pastor ang gumagawa ng mga bagay na to, hindi ang bawat isa. Meron kang kaibigan, meron kang kapitbahay, meron kang kamag-anak, pwedeng ibahagi ang ebanghelyo sa pamamagitan ng simpleng chat, sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi ng isang talata sa Bible. Kahit John 3:16, John 3:16 mo nang John 3:16 niya. Paliwanag mo nang ipaliwanag sa kanya na yun ang katotohanan, yun ang kailangan natin. Napakalaking bagay na makakatulong po iyan sa pananampalataya ng bawat isa. Yan po. Again, yung imahe ng magandang paa, pwedeng hindi ito literal na paa, pero ito'y tumutukoy doon sa kanilang gawain. Kaya sila ay tinatawag na may magandang paa dahil napakaganda ng kanilang gawain. Ayan, so magandang gabi, Carla. Salamat at naandyan ka. Ayan, anak, tuloy-tuloy lamang ang pagsama sa ating pag-aaral para lalo maging maayos ang kaunawaan sa salita ng Panginoon. Okay. Sa panghuling bahagi ng talatang ito, ipinapahayag pinapahayag niya tagumpay at sasabihin sa Sayon, ang Diyos mo ay naghahari. Yung pagbabahagi ng ebanghelyo, in a way, dinideklara natin dito na ang Diyos ang tunay na hari. Hindi lang siya hari ng kalangitan, kundi siya hari mismo ng puso ng isang taong nananampalataya. Kasi ito ang kaniyang susundin. At ito ang magiging gabay at sandigan ng kaniyang buhay bilang mananampalataya. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagbibigay buhay sa mensahe ng pag-asa at paghikayat sa bayan ng Diyos na manumbalik sa pagsamba at pagsunod sa Kanya. Napakarami ng tao na nawala sa pananampalataya. Maraming nagsasabing sumisimba naman, nagbabasa naman ng Bible, nagdadasal naman, pero sa totoo lang ay iilan lang naman sa mga yun ang totoong mananampalataya. Hindi po yung dasal, hindi yung panalangin ang sukatan kung ikaw ay totoong mananampalataya. At yan po isa sa mga tinatalakay natin sa kasalukuyang panahon. Doon sa Acts chapter 10, si Cornelius, siya ay taong mapanalinginin, matulungin, lahat siya may kapangyarihan pero hindi siya mananampalataya. Sa ating kapanahonan ngayon, napakaraming mga deboto na nananalangin at sumisimba regular at nag-aabuloy pa. Pero alam ng Diyos kung sino yung totoong mananampalataya Ang iba kasi ginagawa lang ito for good works para lamang masabing gumagawa ng maganda. Nakakalungkot ang mga bagay na ito dahil hindi ito nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Ang talatang ito ay binabanggit din dun sa Roma, kung ako nagkakamali, Roma chapter 10 verse 15. No po, pwede ninyong basahin ang bahaging iyan. Okay, so diretso tayo sa ating susunod na talata, ang verse 8. Sabi niya, narito, sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion.
Ang talatang ito'y naghahayag naman ng makapangyarihan at nakapagpapatibay na mensahe ng pagkakaisa, pag-asa at pagpapanumbalik. Nagpapahayag ito ng katapatan ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kaniyang mga pangako at ang sukdulang tagumpay na mararanasan ng kaniyang bayan. Ito isang paalala na manindigan sa ating pananampalataya. Itaas ang ating mga tinig sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos at abangan ang araw na tayo ay makikita ng mata sa presensya ng Panginoon. So pagdating ng panahon, yung ating pinag-aaralan ngayon na nasa idea lang natin, nasa kaisipan lamang natin, sa darating ang panahon na ito ay aktual na ating makikita na. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama at sa mga na i-comment mo rin. Ang talatang ito'y nauunawaan bilang isang propesiya ng kagalakan, nagmumula sa huling panahon at tumutukoy sa kumpletong pagkapanumbalik ng Sayon sa pamamagitan ng Mesiyas. Hindi lamang ang pisikal na pagbabalik mula sa pagkatapon sa Babylonia. Ang mga bantay, may binabanggit dito, sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak. Ang mga bantay na ito ay nakikita bilang mga naghahanap at nagpapahayag ng gawain ng Diyos na sumisimbolo sa mga propeta at pinuno na nakikita ang ganap na katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Kristo. So sila yung nagpapahayag, sila yung nangunguna. Pwedeng sabihin na sa kapanahunan ngayon, yung mga pastor o mga tagapanguna ng simbahan, nakikita nila kung ano yung nangyayaring tagumpay. So sila ay nagpapahayag ng kanilang kagalakan. Siyempre, alam nating lahat ang isa sa kagalakan ng mga lingkod ng Panginoon, yung makitang lumalago at umuunlad yung kanilang simbahan na pinagkatiwala sa kanila. Hindi lang po pag-unlad in numbers. Hindi ko ginajustify yung sitwasyon natin. Pero ang totoong pag-unlad, hindi lang natin makikita sa numero, kundi doon sa paglalim ng bawat isa, sa pananampalataya, sa kakilala sa Panginoong Hesus. Kaya malimit at tinatanong ko sa inyo, gaano ba ninyo kakilala ang Panginoong Hesus? Totoo ba kayong nananampalataya? Kasi nga, maraming laman ng simbahan na hindi naman nakikita at hindi naman nakakapamuhay bilang totoong mananampalataya. At makaranas lang ng konting problema at kabigat at kahirapan, nagba-backslide na raw. Wala namang backsliding. Hindi na po pwedeng imagine nga natin po pwede yung slide, paano ka magba-backslide? Hahatakin ka pabalik? Parang ang hirap naman yata noon, pwede rin lang yung sa yung sa pelikula lang yung babalik po. Rewind. Ang hirap noon Anyway, ang talata ito tumutukoy sa physical at spiritual na pagpapanumbalik. Ang sipi ay nakaugat sa pag-asa ng pagbabalik ng mga Israelita mula sa pagkabihag sa Babylonia. Isang pisikal na pagpapanumbalik. Gayunpaman, binibigyang diin ang paglalarawan ng dakilang espiritual na pagtubos. Yung sitwasyon doon, yung damdamin na sila'y masaya at nagagalak dahilan sa kaligtasan ng mananampalataya o kaligtasan ng tao nung mga nanampalataya. Pagka ikaw ay nandun sa gawain na nagbahagi ka ng kaligtasan at ramdam mo kasi kung totoong kumilala sa Panginoon ang isang tao, talagang mapapaluha ka, matutuwa ka, magkakaroon ka ng joy na hindi mo maunawaan. Kasi kasi ay ipinapahayag mo yung naging bahagi ka sa paghahayag ng ebanghelyo at yung tao ay tumugon. Syempre alam natin ang lahat ng pagkilos ng banal na spirito ng Diyos. Kaya nga dun sa 1 John chapter 1, ang isang layunin do kaya nasulat yung aklat na yon ay para malubos ang kaligayahan ng mga tao. Kasi maraming Kristiyano daw pero hindi naman malubos ang kaligayahan. Bakit? Kasi baka hindi nila naunawaan talaga yung kanilang pagiging mananampalataya o baka hindi naman talaga nanampalataya. Kaya ang isang layunin ni Apostol Juan doon sa aklat niya, sa unang sulat niya ay maipaunawa sa bawat isa kung ano yung totoong kaligtasan at pananampalataya para malubos ang kanilang kaligayahan. Kaligayahan na totoo at kaligayahan na nagmumula sa Panginoong Hesus. At iyan yung kagalakan na binabanggit dito.
yung kagalakan na naramdaman ng mga Israelita matapos na sila'y mabihag ng 70 taon at makabalik sa kanilang bayan. Yun yung kanilang salvation sa panahon natin ngayon. At sa sitwasyon na ito, yung bantay nga ay sumisimbolo doon sa mga nangunguna sa simbahan o sa mga gawain na nagpapahayag ng ebanghelyo. Darating ang panahon ay makikita natin ng harap-harapan ang Panginoon doon sa sitwasyon na may binabanggit, makikita nila si Yahweh na babalik sa Sayon. Yung Sayon, alam natin ito ay simboliko o katagan na ginagamit sa Jerusalem. At nung panahon ang mga Israelita ay bumalik buhat sa Babylonia papunta sa Israel, pabalik dahil sila'y nakalaya na, doon nila nakita nila uli doon, sabi doon nakita nila ang Panginoong Diyos, si Yahweh, at nangungusap sa kanila yung kanilang sitwasyon. So, sa unang Korinto chapter 13 verse 12, may sinasabing ganito, sa kasalukuyan ng ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Ibig sabihin, tumutukoy ito doon sa pagkaunawa sa lahat ng kaparaanan, kalooban ng Diyos. Sa disenyo ng Diyos sa ating buhay, malalaman natin at mauunawaan. Pero sa kapanahunan ngayon, talagang hindi natin totally unawaan, maintindihan ang mga bagay na nangyayari. Dahil karamihan ng ating nalalaman ay mga imahe, mga simbolo. At hindi pa natin talaga maintindihan. Pero sabi dito, darating ang panahon na face to face ay lilinaw ang lahat ng ating kaalaman at makalaman natin ang lahat ng ito. Yan. Yan. Okay, so ang isa pang tema na gustong ibahagi o ipaunawa ng talatang ito, yung katuparan ng mithiin ng Diyos para sa Panginoong Hesukristo o sa Mesiyas. Ang talatang ito ay nakikita bilang pagtatapos na sa bagong tipan, kung saan ang kagalakan ng mga bantay ay tumutukoy sa higit na kagalakan ng mga taong sa pagkakita sa gawain ng Mesiyas ay nakakakilala sa buong saklaw ng pagtubos ng Diyos. Ito ay propesiya sa panahon ni Propeta Isaiah. At ang nangyari sa Israel na paglaya ay imahe ng mangyayari sa dulong panahon. At ito nga ay nakita na lubos sa kapanahunan ng Panginoong Hesus nang siya ay naging nagkatawang tao at namuhay bilang tao, and sa huling pagkakataon ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay at siya naging kaparaanan ng ating kaligtasan. Yan, magandang gabi, Mami Ay. Okay. Ang mga temang matatagpuan pa rin sa talatang ito ay sumasalamin sa mga alalahanin at pag-asa ng mga tao sa panahong ito ng kaguluhan. Alam nating lahat, nabanggit ko na one time na bakit hindi ko alam kung naalala ninyo, pero bakit napakaraming church na itinatayo? At bakit maraming tao na nahuhumaling na sumama maging kaanib ng isang partikular na simbahan? Alam niyo po, generally, mali man o tama ang isang simbahan, kulto man yun o hindi. Pero pag tinanong mo yung isang tao, bakit siya umanib sa simbahan na yan? Minsan sasabihin magaling ang pastor o magaling ang leader. Pero sa totoo lang, ang laman ng puso niyan, kasi doon ako nakakita ng kapayapaan na sa tingin ko'y totoo at tama ang sinasabi niya. Ibig sabihin lang po nito, ang tao laging nagsahanap, nagsasaliksik ng katotohanan. Laging gusto niyang magkaroon ng katiwasayan at kapayapaan sa kanyang buhay. At yun po ang layunin ng Ebanghelyo. Yun ang layunin ng church. Kaya maraming naitatayong church kasi ang bawat isa sa kanila ay naghahanap ng katotohanan, ng kapayapaan. Kaya maraming nagiging kaanib. Bakit hindi natin gawing totoo ang kapayapaan ng mga taong yan? Kasi yung motivation, yung adhikain ng mga tao na makakita ng kapayapaan at tamang katuruan, alam natin pag sa ibang simbahan napapunta, mali ang kanilang matututunan. Bandang huli, mapapahamak pa rin sila.
tayong mga nasa tama, hindi man natin, hindi, ayokong maging bias, ano po, nagsasabi lang tayo ng totoo. Ako bilang pastor nyo, alam ko na totoo ang pinag-aaralan natin. Hindi, wala gatiting sa puso ko na manloko at magturo ng mali. Hindi ko po tinataang ang sarili ko, pero alam niya ng Panginoon. May sinasabi sa Galatia, kung ang sino man sa ating magtuturo ng mali o ng ibang ebanghelyo ay sumpain tayo. Ayan, ayoko pong isumpa ako ng Diyos. Kaya bagamat napakahirap na makipaglaban dito sa mundo para sa tamang katuruan at ipanatilihin ang mga bagay na to, ay pinipilit po natin na magawa yan. Lagi tayong malimit, tayo ay napipintasan at tayo ay nilalait ng ibang mga simbahan, ng ibang mga pastor o lingkod ng Panginoon. Pero sige lang, tuloy lang, kahit masakit, kahit mabigat, kahit anong mangyari, kasi manindigan sa tama. So yun ang sinasabi. So itong tema na binabanggit sa talatang ito, 7 and 8, ito tumutukoy sa pagbabahagi ng katotohanan na magdadala ng yan. So napakahalaga ng papel ng mga lingkod ng Panginoon. Again, hindi lang po pastor ang lingkod ng Panginoon. Lagi kong sinasabi dito sa church, nagkataon lang po na may titulo lang na pastor, pero ako ay masusunod. Tanggalin natin yung titulo na yun kasi minsan yung titulo, yun ang nagiging dahilan kaya umaasa sa pastor umaasa na lang, pero hindi po yun Lahat tayo may responsibilidad, lahat tayo may pananagutan. The fact na nag-aaral tayo lahat, pare-pareho tayong nag-aaral, pare-parehong lesson ang pinag-aaralan natin. Natututo kayo, natututo rin ako dito. Hindi lang naman po ito para sa inyo, para sa ating lahat yan. Ayan, nawala na po ako talaga. Ayan, malapit naman na tayong matapos. Sige, bukas po ulit tayo magkikita-kita. So, gusto ko lang ibigay din dito na napakahalaga ng role nating lahat. Gawin lang natin ang katotohanan at naaayon sa kalooban ng Panginoon at sa magbibigay ng kaluguran sa Kanya. Ang gawain ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay po pwede nating gawing bahagi ng buhay natin. Lifestyle. Lagi kong sinasabi, sa araw-araw, laging kaharap natin ang Facebook. Laging kaharap ang Messenger. Ilang chat ba ang nagagawa natin in a day? 100, 50, ilan ba yung friend natin sa Facebook? Lagi natin silang kachat at kausap. Siguro baka pwede nating singitan ng konting Bible verse, ng konting pagpapaliwanag hinggil sa Ebanghelyo ang ating pakikipag-usap sa kanila. Yan po maging lifestyle natin. At isa yan sa katunayan na ikaw ay totoong mananampalataya at dinadala mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Napakahalaga po niyan. Lagi dapat na maging bahagi natin. Unang-una yung pasasalamat sa Panginoon. Pangalawa ay yung ating ugali at patotoo. Yung ating mga ichinachat, yung ating mga sinasabi. Marami. Pwede ka namang maglagay ng isang picture o isang verse doon sa Facebook mo, gawin mo siyang ipopost mo siya o gawin mo siyang story or may day ba ang tawag doon. Ayan, at pwede nating somehow makapagbahagi tayo. Kung hindi natin magawa in actual, sa physical na bahagi ng buhay natin, somehow doon maibigay natin ang kaparaanan na pinagagawa sa atin ng Panginoon, sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan, sa lahat ng lugar na ating ginagawa o pinupuntahan. Napaka-importante po niyan. At ang resulta po ng lahat na yan, magiging maganda ang ating mga paa. Kahit hindi tayo magpa-fruits pa. Okay, so maraming salamat po mga kapatid. Pasensya na po at nawala na yung aking video. Kita-kita po tayo uli bukas. Yan. Okay. Yun nga. Totoo po. Totoo, Brother Edgar. Blackout na nga po talaga. Yan po ang nangyari talaga. Napa pukpuk kasi ako sa table, nagalaw yung connection ng camera. Ito po ang problema dito Ayan. So, again, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong mga katanungan sa ating napag-usapan, napag-aralan sa gabing ito, pwede pong i-chat or i-message dito sa ating video o i-personal message niyo po ako o kahit sa touching lives o sa personal man at para mapag-usapan po nating lahat. Ayan.
Okay, salamat. Wag na po tayong magpa-puts pa, mag-share na lang daw po ng gospel, ayan. Para maging maganda ang ating mga paa. Okay, salamat po rin mga kapatid, tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming maraming salamat sa gabing ito, sa aralin na ibinigay niyo po sa amin. Nawa nga po, Panginoon, ito ay naging mabisa, ito ay naunawaan ng bawat isa, at kami po ay patuloy na kumilos ayon sa pagkaunawa at sa mandato ng mga salita mong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ko po ang nakakaalam ng aming mga sitwasyon. Tulungan mo po at pagpalain ang bawat isa, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po muli sa inyong lahat. Siyempre si Pastor Claude, katabi ko lang po dito sa church, sa loob ng church. Brother Edgar, Sister Irene, wala yung tinatawag mo eh. Ayan, si Carla, si Kuya Ricky. Salamat Kuya Ricky. Siyempre si Pastor Nanding. Siyempre si Ate Alma at ang buong pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo patuloy ng Panginoon. To God be the glory.